So nasa labas na tayo guys. Muli nagbabalik si Sir. So shout out to everyone. So guys, mabilisan lang to. So regarding to sa guys sa OFW loan. So in-audit ko, hindi lahat sila is scam. May iba dyan is hindi natin alam kung legit talaga. So ito lang ang masasabi ko guys. Try nyo, nasa sa inyo po yan, take your risk. Pero para sa akin is 101% huwag nyo nang subukan. Maging maingat po tayo, lalo na sa social media. So kanina nag-try uli ako. So how many times na same yung concept nila, same strategy, nag-iba ng pangalan. And then kapag tinatanong ko na regarding sa freeze, and then kapag na-aprobahan yung at ipi-freeze nila at kailangan magbayad, hindi na ko sila nagre-reply. So alam na this. So siguro nakasubok na ako ng 11 na na-try ko kung sino yung legit, pero most likely sa 11 na yung palpak. So guys, gaya ng sinasabi ko, paulit-ulit lang ko sila ng name. Okay, so same strategy. So wag po tayong pa-scam guys, wag po tayong papaloko. So yun nga. So guys, mag-ingat na lang ko kayo palagi. Magpapasko pa naman, baka yung pang natsabenan nyo madali pa. So huwag nyo na pong itry, lalo na po sa mga OFW. Warning po yan guys, warning ko po sa inyo yan. Huwag nyo pong subukan kasi napakadali. Hindi ba kayo nagtataka, napakadali ng processing ng mga requirements na hinihingi. Tapos pagdating sa na-aprobahan na, ikaw ngayon ang hihinga ng pera. So guys, be aware po. So dito na lang guys, for follow up lang po yan. So lagi ko pong inuulit, mag-iingat po kayo sa OFW loan. Gaya ng sinasabi ko, hindi naman sila lahat, pero maging magmamatsyag at maging pag-isipang mabuti. Think before click, ika nga. So guys, thank you very much and shout out to everyone. God bless to all of you guys. Peace to the world, peace not war. Thank you.